Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni General Romeo V. Poques. No? Tungkol ito sa pag-order ng Pangulong Marcos Jr. na itaas ang sweldo ng mga uniform personnel. Sabi niya, yes, troops need a pay raise. But giving it during a corruption scandal is a loyalty buying tactic. And soldiers know it. Maganda pong balita yung pagpapataas ng sweldo ng sundalo, police at mga uniform personnel. Lahat na. Napakaganda yun. At dapat pasalamatan ang Pangulo. Yan ang sa akin. Kaya lang, nung tinatanong ako, may mga nagtatanong sa akin bakit ngayon pa itiniming na kasagsagan ng iskandalo sa corruption. Ay, tumawa na lang ako. Gumano na lang ako. Kaya ito, nang nabasa ko itong post ni General Poques is, to me, 100% agree ako dito na loyalty buying tactic. At ang mga sundalo, marurunong din yan hindi lang sila makapagsalita. Mga aktiba, sundalo, police, at iba pa. Hindi, professional sila Kaya lang nakikiramdam, hindi sila bulag, pipi, at bingi. May last year ba yun? Yung mga dependents, mga misis ng mga uniform personnel, pinagsabihan daw na huwag mag-comment sa social media, huwag, parang pinagbawalan. Daw lang hindi ko sigurado. Naging issue yan Kasi ang mga sundalo, hindi sila pwedeng mag-comment-comment sa mga pangyayari sa politika. Ang mga misis, hindi naman sila part ng chain of command. Sila ang nagsasalita. Alam nila yan. Itong nangyayari. Kaya nga nung midterm election, nung May 12, that's the only time na pwede silang magsalita. Pwede nilang ibuhos yung kanilang sentimento, anong direksyon ng bansa. Kaya, yung boto nila, yun ang salita nila. So, anong salita? Anong sentimento ng mga men and women in uniform na bumoto nung last election? Anong sabi ng Pangulo sa kampanya niya? Kung gusto nyo na bumalik sa horrifying times, botohan nyo ang kabila. Ibig sabihin, Duterte administration, horrifying. Masama daw. Masama. Kaya kung gusto nyo masama, botohan nyo sila. Kung gusto nyo ng mas magandang kinabukasan, botohan nyo ang kandidato ng alyansa. So, nagsalita ngayon ang MUP. Sinong binutuhan? Ang kabila. Hindi nila pinakinggan, hindi sila naniwala sa kampanya ng kanilang commander-in-chief. So, na yun. To me, that's revealing. To me, opinion ko lang ito, sampal sa mukha. Kaya, ito yung patunay para sa akin lang na hindi bulag, pipi at bingi ang ating kasundaluhan at kapulisan. Hindi lang talaga sila pwedeng magsalita, which is correct. Dapat, huwag silang makialam sa nangyayari sa politika ngayon. Dapat professional lang sila. Kailan, doon tayo magbase sa kanilang verdict, sa kanilang sentimento sa nagdaang eleksyon. Ayaw nila ang mga kandidato ng alyansa. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila, analysis, opinion ko lang ito, hindi sila maligaya sa nangyayari sa administrasyon. Ganun lang yun. So ngayon, maganda pong balita kasi marami akong kamag-anak na active. O di, tataas ang sweldo nila, maligaya sila. Hopefully, kaming mga retired, dahil nasa batas naman na pag nag-increase ang active, kasama kami, sana wag nila kaming kalimutan. Depende sa pundo na naman yan. Abutin ng siyam-siyam bago kami makatanggap ng increase. Okay lang. Unahin nilang active. So, ngayon, loyalty ng mga sundalo sa tao o sa konstitusyon. Yun na, magbasa lang ako sa mga comments Paul Sumayo, kilala ko ito, retired general. Bakit kaya di pa rin nakakahalata ang mga sundalo? But I am more inclined to believe
that they are already aware of it. But since they belong to a professional organization, they are duty-bound to follow the chain of command. Agree. So, ang chain of command, Commander-in-Chief, Presidente, Chief of Staff. Pero kung anong sasabihin sa taas, susunod lang yan. Yung rank and file. Professional eh. Ito, may nag-share yung litrato ng mga AFP generals, commodores, admirals, kay Speaker Martin Romualdez. Esquela Nilo, exactly, logically. Erwin Hermoso, bagong Ngagba Pilipinas strategy. Leon Valenzuela, loyalty buying tactic, new word. Bago daw. Celestino Pereira, kung election period now, maliwanag na vote buying. Nestor Dumagay, saan na po ang prinsipyo at ang malasakit bilang isang matuwid na maralitang sundalo? Ado Paglinawan, it is alright, Romy. They can always withdraw their support for a weak, patently incompetent and utterly corrupt president after they receive their pay increases and ask him to resign. Hindi na yung mangyayari. Huwag na po tayong umasa ng ganyan. Gusto ko, ang kasundaluhan natin, kapulisan, duty bound to follow the chain of command. Magtiis na lang po tayo hanggang 2028 kasi binutuhan natin ang presidente hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.